Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na makapag-live muli. At regarding po sa ating topic na with regards doon sa pinost ko kanina for today, at inabot po ako ng gabi dahil sa marami po akong ginawa rito. At syempre, inaantay ko din na maghapon, kaso lang may pumasok na mga kailangan gawin, kaya inabot na po ako ng gabi. So babasahin ko lang yung pinost ko kanina, no? With regards doon sa communist, no? Communist China. Pagpasensyahan nyo na kasi kailangan kong basahin uli, pero meron na po akong inihanda rito. Ito, Monday, 18 May 2026, segment Vox Populi. Yan, the voice of the people. Kabahagi po tayo at isa po ako doon sa people, sa boses po. At yung topic po natin ay unlocking Dragon's Grip inside the Philippines. Opo, para bang nakakatakot, ano? Siyempre, nakakatakot pag hindi ka nakahanda, nakakatakot pagka yung puhunan mo, magdaldal ka rito, halimbawa, takot. At kung hindi mo halimbawa alam yung inyong sinasabi, talagang matatakot ka. Kasi puputaktingin ka ng ng mga tanong halimbawa, no? Yung host pala ninyo is Jesus Gang. Yan nga yung pinupost ko rito na channel ko, yung Ode Alteram Partem, let us hear the other side, versus the dragon. Ganun talaga. Kasi kung ating tingnan again yung Asia map, yung China map, the communist China ngayon, dati hindi naman communist yan Kaso lang during their civil war, the 1950 civil war, kay Mao Zedong tsaka kay Deng Xiaoping, natalo po si Deng Xiaoping, si Kwan. Sabi ko sana minimize ang boses Hindi si Deng Xiaoping, Chiang Kai-shek. Yon, natalo si Chiang Kai-shek sa Civil War. Tumakas ngayon si Chiang Kai-shek, pumunta ng Taiwan. Yan yung Taiwan ngayon. Kaya nga gustong-gusto kunin ng Communist China yung Taiwan para makumpleto yung mata. Anong mata po yon? Tingnan nyo po yung geography ng Communist China, bakit gusto nyo kunin yung Taiwan. The left eye ito. Nakaharap kasi ako sa inyo, kaya siyempre ang tingin ninyo sa akin, ito kanang mata, pero hindi left. No? Tingnan ninyo yung geography ng Communist China, talaga hugis ng dragon. Gaya nga ng pinupost ko is the two-faced dragon. Mag-love muna ako. Ito yung lagi kong pinupost, no? Hindi naman pwedeng matakot tayo kasi kung takot nga yung puhunan, may impyerno tayo niyan. Nakasulat yan sa Apocalypse o Revelation 21 verse 8. Kung itong paraan na pagsasalita natin dito sa aking channel sa Facebook Live, mabuksan ho yung mga kaisipan ng mga leaders natin, mas maganda. Opo. Pero siyempre, hindi ko muna lagyan ng awitin kasi yung isang pinost ko kahapon, yung Facebook Live ko, nagkaroon ng problema kasi nga ito si Meta or yung Facebook, with regards doon sa music na pinatugtog ko kahapon, nagka-problema pa yung Facebook Live ko. Pero siyempre, sabihin ko talaga na una, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa pagkakataong makapag-live at sa mga talinong hindi ko inaasahan na siyempre pinagkakaloob sa atin. At para ho sa kapakinabangan, hindi ho sa akin, para ho sa ating lahat. Pakinggan nyo po ito, yung 1977 na
segment na yung sa firing line. Ma-search nyo po iyan sa YouTube. Time po ito ni William Buckley, 1977, yung programa niya na The Firing Line. Ang in-interview niya po dito si Marcos. Inyo pong pakinggan. Then we would have to take over. But as I have said, the negotiations on the military bases are premised on the statement of the United States that excuse me, they need those bases not only for the protection of, say, the metropolitan area of the Philippines under the Mutual Defense Pact, but as a part of a defense scheme for the entire region of Southeast Asia and of the world. Now, if this is true, and I believe it is, then the military bases and their continuation should be a part of our contribution to world peace and the peace of the region. So, salita po yan ni Ferdinand Marcos, Edralin Marcos Sr. Yung basis po talaga is world peace. Ganun po. Sabi nga ni Reagan dati na peace through strength. Ang latest na president naman natin ngayon sa Amerika, si President Donald J. Trump, 45th and 47th President of the United States of America, peace through strength. Ganun ho. Ganun ho. Ganun kahalaga ho yung kapangyarihan ng military natin. Pero baka sabihin nyo, ba't hindi mo pa diretsahin? Punta na lang tayo doon sa sinasabi mong grip ng Communist China sa Pilipinas. Kanina nga, umpisa pa lang, nasabi ko na sa inyo yung Asian map. Tingnan nyo po yung geography ng China. Pinost ko naman, sundan nyo po. Hinahamon ko po kayo. Opo. Pwede nyong sabihin na, hindi totoo yung sinasabi mo, huminto ka na sa pagsasalita sa Facebook. Abay, hindi ho. Nakarating na po yan yung mga ideas ko sa Amerika. Marami na pong Amerikanong sumubok sa akin yan. Pero pasalamat naman ako. I thank the American people to those who have accepted the idea, the perspective to inform the world, to inform America about the threat, the imminent threat from the Communist China. Kasi yung China, tanggalan mo ng letter C, ang matira hina. Abay, humina talaga buong mundo. Ano ba yung C? Copying, di ba? Capitalism, copied. Yun na nga Kinopya nila yung capitalism under sa time ni Deng Xiaoping. Hindi ko pa na-search pero tingnan natin dito. Kasi si Deng Xiaoping, siya yung nagbukas ng ekonomiya ng China sa buong mundo. Dahil sa kanya, na-revolutionize yung Communist China into a manufacturing state, global manufacturing state. Ibig sabihin, global manufacturing power. Pakinggan natin ulit muna itong si Marcos. You were quoted in a story in Time magazine a few months ago as follows. It was a rather... Again, baka sabihin nyo sino yung nagsasalita, si William Buckley po sa programa niya na Firing Line noong 1977. Yung guest niya rito, si Ferdinand Edralin Marcos, then President of the Republic of the Philippines. Arresting quotation. Time magazine wrote, the contemporary world figure admired most by both Marcos and Imelda is China's Chairman Mao Zedong. Reason? Mao, as the president puts it, united, quote, 800 million volatile and historically disparate and separated people. I remember it was almost 10 years ago that Marshal Key was quoted as saying that the figure he admired most was Adolf Hitler. He intended by that a very narrow construction. Many Americans are curious what are your
alleged admiration for Mao Zedong is an admiration in any sense of his philosophy, of his techniques for staying in power, or is it purely a narrow construction of what he accomplished that commends him to you? The latter. Actually, China will always be a concern of any small country close to the mainland. And every leader in Southeast Asia studies what happens in China. We all know that China will be the center of almost everything within a decade or two. Right? Yan ang prophetic na sinabi ni Marcos. However, hindi lang basta prophetic kasi si Marcos visionary. And the late President Marcos Sr. is very well aware of the status of the trend, kumbaga yung loob ng Communist China. In particular, Deng Xiaoping opened during the 1977 din ito eh. Inopen yung economy. Kaya pasok lahat doon ng manufacturing nung time na yun, nung time ni Deng Xiaoping. Ito na nga, kahit na-search ninyo. Yan. Si Deng Xiaoping ho nagbukas ng China economy sa buong mundo. Kaya nga yung puhunan niya doon is labor. Labor force na kung saan napakamura ho. At kahit hanggang ngayon, ang China notorious talaga sa manufacturing. At meron akong Time Magazine na inipon. Nabasa ko yan back ng 2009 nung na-assign pa ako sa Taguig. Coast Guard po kasi ako dati. Sinibak lang ako dyan sa Philippine Coast Guard is because of politics kung ano pa. Pero as a set aside ko muna, tuloy ko lang. Noong 2009, nasa Taguig ako, pumunta ako doon sa isang mall, bumili ako ng Time Magazine, tapos nagbasa ako doon. Ang sabi ng Time Magazine, nandiyan pa yung mga magazine ko at mga libro sa probinsya buhay pa. So shout out pala sa aking magiting na tatay, Jesus Senior Sukgang, Daisy Sukgang, Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin, sa aking mga relatives, mga kaibigan, mga nakakilala sa akin. At salamat sa Diyos, lalo na dyan sa Philippine Coast Guard, to the officers, men and women of the Philippine Coast Guard. God bless sa inyo at sa uniform service dito sa uniform service, buong uniform service na meron sa Pilipinas. God bless sa inyo. At naway tulungan tayo ng Diyos malampasan ito at sana itong aking mga pagpe-Facebook live mabigyan din kayo ng mabahaginan ko rin kayo ng mga kaunting tip or tulong at makatulong sana sa inyo ito. Noong 2009 nabasa ko, ang sabi doon sa Time Magazine, dalawa ho yung mukha or dalawa ho yung manufacturing na meron sa China. Ano yon? Yung isa, manufacture sila, gumagawa sila ng mga original, mga quality talaga. Totoo yun, meron naman talaga. Kahit nga sa trend ngayon, yung sa mga fashion, mga Italian, kung ano-ano pa, usual yan, made in China Kasi ganun ho, mura kasing labor doon. Tapos marami na na-expose na yung mga branded na mga product, tinatakan lang nila na Italian kung ano pa man, pero made in China yan. Wala ho basta na may gumagawa doon sa kanilang bansa, kundi China din lang. Kasi yun talaga ang pinaghandaan ng Communist China is the long term. No? Tuloy ko lang, noong 2009, dalawa yung mukha ng manufacturing. Isa gumagawa ng original, yung isa gumagawa ng kapikian. Yan ang realidad. Ganun ho yung katotohanan yan. Diyan sa China, meron ho dalawang klaseng manufacturing diyan. Yung isa gumagawa talaga ng quality, yung isa naman gumagawa ng, alam nyo na, para bang mga substandard. Tulad, bibili ka ng alarm clock, bakit nila langgam? Kasi yung PCB or yung plastic copper board, may halo palang asukal yon. So ganun, hindi lang siya basta-basta copper board na made of plastic, but then meron palang copper board doon na nakapatong sa sugar. Ewan ko, basta napupudpud kung ano, kaya nilalanggam. Ganun siguro. Kaya bili ka na naman. So ganun. Nung inopen ni Deng Xiaoping yung China economy, kasi may forced labor sila, sabi nga ni Marcos, meron silang 800 million nung time ni Marcos nung 1977. So grabing labor force yun, napakadami ho. Ang babaw talaga ng tawag ng labor cost pag nasa China ka. Siyempre, ang kapalit naman noon, manufacturing mo, lahat dun buhos nyo sa China.
Ang nangyari ngayon, siyempre, sa kanila na yung power, sa kanila yung blueprint, tulad yun, ng style ng communist, lahat ng blueprint na sa government nila, siyempre, pag nanakaw na yun, ganun yun eh. Parang captured market ka na. Sa amin yung labor force, pero yung blueprint sa amin na rin. So, therefore, na-advance nila. Kumbaga, 2 birds in 1 stone, ganun ho katuso eh. Anong ibig sabihin nun? Puntahan ko sa cellphone. Nung mga early 2000, nauso yung mga China's phone, yung sinasabing China phone, yung may mga TV, may mga monitor. At isa ho yan sa naging problema, kaya nga merong mga European brand tulad yan, yung Sony Ericsson, yung Nokia, nagko-collapse na lahat. Halos mga, kasi siyempre gumagawa sila ng mga copying. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung China, pag tinanggalan mo ng letter C, anong maiwan? Hina. Humina talaga buong mundo. So ganun yun, hindi sa sinisiraan ko itong communist China, yun yung totoo eh. 'Di ba nabangkarote na, wala ka nang makitang Sony Ericsson kahit yung Nokia, halos wala na eh. Kasi nga tinalo nila kopyahin ka ba naman tapos presyohan ka lang ng mura. So ganun yun. Lalo pa style ng communist China at isa pang malungkot diyan, ang balita ko, yung presidente, siya yung may hawak ng central bank nila. Abay, di print ka lang ng print. Ganun yun. Ganon ang katusuan yan. In the long term, in the long process, nasa kanila yung ekonomiya, manufacturing, technology, sa kanila lahat. Oy, shout out sa'yo. Ano ito? To JR Esquino, shout out. Zara is watching. Oh, thank you. Thank you very much. So, ganon ho talaga. May long term ho sila. Ngayon, panoorin nyo ho pala yung sa YouTube, yung kay William Buckley 1977 na in-interview niya doon si late president or former president or then president, yan ibig sabihin. Then kasi is dati, then President Ferdinand Edralin Marcos Sr. 1977. Yung Hoover Institute Library Archives. Mag-subscribe na rin ho kayo, makatulong tayo sa mga channel na iyan na kung saan nagpipreserve ng mga ganitong documentary para ho maging referensya natin sa panahon ngayon. So ganun talagang sinabi ni Marcos noong 1977 doon sa firing line nung in-interview siya ni William Buckley noong 1977. Kasi nakita niya, nabasa niya Siyempre, yung labor force mo, labor cost mo, sobrang dami, sobrang mura, sa'yo talaga. Tapos yung manufacturing pa, nilipat na doon sa communist China. Kaya nga sabi niya, 10 years will be the next center. China will be the center. Ulitin ko lang ng konti. Right now, Mentioned to you. the latter. Actually, China will always be a concern of any small country close to the mainland. And every leader in Southeast Asia studies what happens in China. We all know that China will be the center of almost everything within a decade or two. Yan. Kita nyo? Center. Sila na nga halos Ano naman ang relation nito? Bakit na napunta doon? Puntahan ko na yung topic ko rito kanina. Tulad yan Unlocking Dragon Script. Bakit dragon ang sinasabi ko? Kung makita nyo ho yung flag ng Communist China, gawin nyo hong lobo. Yung dalawang bituin na pinakamalaki, magiging mata. Yung 4 na bituin, magiging 8 sunga yun. You die! Natatakot ba kayo? Hindi ko katakutan yan. E pluribus unum. May panlaban din tayo, E pluribus unum. Yan. Hindi dapat katakutan. Si Lucifer Satan, duwag. Isang traidor. Traidor. Gusto kong makaharap. Harapan tayo. Sikreto sa sikreto, laban. Ganun yan. Ganun ho. Ngayon, siyempre ako, mahirap lang ako. Kargado lang dito. Siyempre, wala akong magawa Bigay ng Diyos, anong gawin ko niyan? Itapon. Hindi ko kayang itapon Labanan ko talaga, pero hindi kaya Na-post ko naman sa inyo dyan, yung tanong ko patungkol sa Biblia. Hinahamon ko ho. Sige, tanong nyo sino ng pinakamatinding pastor dito sa Pilipinas. Yung mga nagpapakilalang mga makapangyarihan. Pwede ho.
Haharapin ko ho kayo. 24/7 mamili kayo kung anong subject nyo. Sige, payag ako. So, bago tayo maiba ng konti, hindi dapat katakutan si Lucifer. Pag inangat yung sinasabi nga dyan, yung pinost ko about sa communist flag. Nakasado yan sa Revelation chapter 12. Sa langit may tanda, pulang dragon. Hindi ba yung flag tinataas yan? Titingala ka sa langit. Pag tingala mo sa langit, anong makita mo? China flag. Pag ginawa mong lobo, yung communist China flag, anong tingin mo doon? Red dragon. Hindi ba sakto ang sinasabi ng Biblia? Is that a coincidence? By geography, by flag, by economic. Totoo ho lahat iyan. Hindi yan sabi na, oy, kwento-kwento. Hindi ho. Sino hong pinakamagaling dyan, hinahamon ko ho. Mag-debate tayo. Mag-usap na lang tayo, wag na debate. Mag-usap tayo kahit buong araw, buong linggo, isang buwan. Pwede ho. Running or marathon, pwede. Payag ho ako. Payag din ho ako. Ngayon, hindi naman ito sinasabi o nagpe-Facebook live para sabihin tayo magaling. Hindi ho. Again, sinasabi ko sa inyo, sa Luke 17 verse 10, siyempre ang karangalan sa Diyos, hindi ho sa akin. Nasa 7:14 or nasa 7:17-18 ng Juan, ang karangalan doon sa Diyos. Wala ho sa atin, wala ho sa akin. Ang Panginoon na nga mismo nagsabi, pinapakilala niya yung Diyos ganun ho. Ito namang ating sinasabi rito is to unlocking dragon's grip inside the Philippines. Kung matatandaan ho ninyo, isa dyan yung flag, isa dyan yung economy. Ngayon, nalulung din ho ako sa online game. Doon ko kasi ina-apply lahat ho ng nabasa ko. Kasi nalulung ako sa online game 2005 Doon sa laro na Can. Yan. Tapos Red Alert. Yun. Doon nalulung ako niyan. Tapos yung Dota. Tawa-tawa lang ako doon pero inside my head, hindi nila alam. Pero yan, nasabi ko naman sa inyo, na-expose ko na sa inyo. I think that was last year. Sinabi ko sa inyo yung mga sekretong bagay na iyan. Inuulit ko lang ho. Inuulit ko. Lahat naman ng aking Facebook Live, iba rito, karamihan, hanggang 30 days lang, kinakancel na or tinatanggal na ni Meta. But I assure you, lahat to ng Facebook Live ko, na-upload ko doon sa aking YouTube. At please don't forget to like, share, and subscribe dito sa aking Facebook. Paki-follow na rin ho yung aking YouTube channel para ho magkaroon ho ako ng 50, at least 50 na subscribers para makapag-live din ho ako sa Facebook. At the same time, pwede ko may pagsabay yung aking Facebook at aking YouTube channel. So, ganun ho. Ngayon, puntahan natin sa gripping ng yung control, yung influence dito sa Pilipinas. Salamat naman sa Diyos dahil may tinatawag na DNA, deoxyribonucleic acid. At hindi na ho kailangan minsan DNA kasi kita naman natin, karamihan dito sa Pilipinas, kita naman sa mata, kita sa mukha, sa hugis, sa kulay ng balat. Ako, may dugo rin ako sigurong kasi hindi ako tumataba singkit sa yung lolo ko, sa father side ko singkit, sa mother side ko may mga singkit din kami. Pero hindi naman ako xenophobic. Ang akin lang, sinasabi ko lang yung communist grip dito ng China dito sa Pilipinas. Ganun yan may tinatawag na 100 years battle disruption, control, influence, lahat po yan. Ganun ho. Isa hong masakit sa loob ko minsan na tahimik lang ako na matagal na panahon kong tinatago, titiis ako, hindi ako makapagsalita. At syempre natutorture ba ako kasi pag hindi ka magsalita, para bang nakiayon ka na. At recipient din ho ako sa mga magagandang babae nila. Opo, hinimas pa nga ako dito sa balakang, dito kaliwa. Maraming tao noon, time sa apalit, hinimas pa ako. Siyempre, hindi naman siya pangit, maganda.
Siyempre, kaso nga lang may anak na siya, 4. Pero hindi ako, hindi naman ako bading. Tapos meron pa isa, ang ganda, dalaga rin. Sobrang puti, alos kasing tangkad ko. At noong 2013, umuwi ako sa probinsya kasi nag-medicate ako. Nagpa-check up ako kasi gusto ko mag-medicate ulit kaso hindi naman ako pinamedicate. Yung doktora doon, hindi ko naman pwedeng sabihin pangit siya. May tsura din siya pero siyempre alam niyo na yung background niya, yung bloodline. Nakikita ko at nararamdaman ko. Siguro salamat sa Diyos dahil sa kahit na meron akong dugong kapiranggot na galing sa mga Chino kasi usual sa Pilipinas meron talagang bloodline na mix kasi tayo, mixed race . Kung mapapanood niyo itong kay Marcos kung sa firing line, nasabi niya rin diyan na yung Pilipinas parang melting pot. Parang nag-converge yung lahat ng mga lahi dito no. Kahit tingnan yung historical account ng mga events na nangyari sa Pilipinas, ang dami yung mga lahi rito. Tulad sa mother side ko, may mga lahing Espanyol nakikita ko . Opo. Mga Mexican type, mga may Spanish type. Nasa mother side ko, meron pa nga akong mga second cousin. Kailan na kami nakita, mga tisoy . Hindi na sila umiitim, namumula . Bilad buman sa araw, namumula. Yung buhok nila, mga copper . Ganun talaga ang Pilipinas, parang naging melting pot. So ito, hindi naman ako sa lahi o hindi naman ako racist. Akin lang, sinasabi ko lang, para humagising tayo. Actually, since na matagal na rin ako nag-Facebook, yung isa kong Facebook na kinuha ng Meta . At least na-inform ko na rin yung Amerika. Talagang ganun. Mayroon talaga silang long-term na plan as in yung ginawa ni Deng Xiaoping 1977, binuksan niya yung Communist China, yung economy sa mundo. Kasi nga long-term yung plano nila. Ganun sila kung tumingin, long-term. Ang nilagay ko ng post dito is 100 years war. Oy, Just Repiso, shoutout sa iyo . God bless sa inyo. Sa mga viewers pala maraming salamat sa inyo, nakakataba ng puso kasi bakit ako napilitang sunod sa schedule ko ngayon bagaman ginabi na. Kasi nakita ko doon yung mga nanood, mga merong 30. So enough na iyon. Kahit nga isa lang, tuwang-tuwa na ako niyan . Opo. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel at para makarami tayo. At sana kung umunlad mo nitong aking channel, asahan nyo, magpa-premyo din tayo. Pero yung aking tanong dyan sa Bible, meron talagang pa-premyo yan. That's 133,000. Tapos per question yan, may 5,000 ka pa bawat question. So yung 133, bonus pa yon. Ganun siya. Pero siyempre, baka sabihin nyo may pera ka ba? Wala pa naman. Pero I assure you, babayaran ko yan. Pero ang akin lang tiwala sa Panginoon, sa Diyos, kasi hindi naman basta-basta masasagot yan. Opo, ganun kabigat yung tanong na yan. Kahit ako, nahirapan din . Tsaka namamangha din ako na yung mga tanong na yan. Paano ko naisip yan? Tulad na lang, yung may iba tayo ng konti, yung sikreto. Ano ang sikreto ng Diyos? Bakit hindi siya pwedeng magsinungaling? Walang kakayahan ng Diyos magsinungaling? Ganun ba? Nasa Biblia din yan, may mga sagot din yan. Tapos ano yung sikreto ng Diyos na sinabi ng Diyos kay Job? Ganong mga bagay ba? So mabibigat ng mga tanong iyan. Tulad yan, nasaan si Lucifer nung Satan, nung siya ay humiling para subukin si Job? Mabibigat na tanong iyan. At para sa kaalaman ninyo, nabasa ni Facebook ni Brad Ellie nung buhay pa siya, doon sa isang dami account ko kasi ako din po si Peter Kaputli. Ginamit ko yung pangalan na aking tiyuhin, Peter Kaputli. Tapos doon ako nagpo-post ng tanong. Pero may ilang kapatid na nakakilala sa akin na ako talaga yon, hindi naman si Peter Kaputli. Nabasa ni Bradley yung mga tanong ko na yan. Natuwa naman si Bradley at namamanga nga siya . Ewan ko ba bakit namanga si Bradley na pati sikreto ng Diyos alam mo. Mabibigat iyon. Siyempre, hindi naman tayo nagbo-boast kasi ang ating tiwala again sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos na sa Kawikaan 1:23, bumalik kayo sa aking saway, narito ibubuhos kong aking espiritu sa inyo. Ganon kalinaw iyan. Meron pang talata sa Biblia na sinasabi niya, sino bagang makakalam ng espiritu ng tao? Di yung espiritu ng tao na sa kanya. About sa isip ng Diyos. Di yung espiritu na sa Diyos.
Ganun ho katindi. Totoo ho yung sabi ng Diyos na yan. Totoo ho yung sabi ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Totoo ho iyan. Tulad na lang yung sikreto ni Lucifer Satan. Hindi ho mahirap buksan yan. Inahamon ko nga siya na magharapan kasi ako hindi naman ho sa pagmamalaki o pagmamayabang. Noong 2004, naglalakad ako dyan sa Dasmariñas Street. Hinit and run po ako dyan. At may mga nakakita ho. May mga sumigaw pa nga. Isa doon sumigaw, babae, "Mama, mababangga." Hindi ako napano. Nung time na yon, tumingala din ako sa langit, maaraw yon. Biglang nakita ko yung ulap na nagkulay gray, na umiipon ganyan. Tapos nakita ko yung mukha. May mukha talaga ng demonyo. Opo, sa sobrang laki niya, nakita ko kalahati lang ng kanyang mukha. Kasi kita nyo naman yung lapad dyan ng kalsada sa may Dasmariñas Street sa Binondo. Malaki ho yan, tapos tumingala kasi babaw. Tapos sa sobrang laki nun, kalahati lang ng mukha nakita ko, nakabukas yung bibig niya, nakita ko yung mata. As in ulap siya na kulay gray. Hindi naman ako natakot. Totoo yan. At gusto ko nga magkaharapan Opo. Harapan. Gusto ko labanan siya, sekreto, laban sa sekreto. Di ba hinarap nga niya si Eva Ha? Gusto niyo buksan natin isang sekreto niya? Ito pa, wala pa ito sa yung yung mga hindi naman ito pang chichismis Ang pinakauna-unahang rapist, rapist, manyak na espiritu si Lucifer. Ganun. Nung time na humawak si Eva, humipo, kumain ng prutas, winalanghiya niya yung babae. Ganun siya katindi. Ganun ho katindi. Oo, tama, wala nakasulat sa Biblia. Anong gawin mo sa babaeng nakahubot-hubad? Anong mga accounts after that incident? Di ba may mga anghel, kumuha sila ng mga babae, inasawa nila dahil magaganda ang anak ng tao? Naintindihan nyo na ngayon? Wala pa uso, hindi pa uso yung salitang rape. Pero ang kauna-unahang nag-rape, si Satanas, winalanghiya niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Ngayon, may mga signs and symbol yung mga demonyo, hindi ako takot sa inyo. Gusto nyo pyramid na may mata? I-pluribus pyramid na may mata? Manahawa kayo rito? Gusto nyo between? Kayo ho, yung tao between din. Yung shape ng katawan natin, that's star. Yung dalawang paa, ibuka mo ganyan. Tapos dalawang kamay mo, ibuka mo. Tapos ikaw ganyan nakatayo. Star ka rin Kaya nga challenge ko sana yung mga nagsasabing mga walang hiya na mga atheista. Sabi nila, ang star daw symbol ng demonyo. Hindi. Hindi lang yan. Hindi yon. Opo, hindi. Bakit sino nauna? Ang Diyos ba o demonyo? Hindi Nagpaka-demonyo lang siya. Kaya yung mga ganyang bagay, siyempre, ang karangalan sa Diyos. Sa Diyos wala sa atin, wala sa akin, at saka hindi ko wala akong plano na para ipahamak kayo. Ang programa na ito, na Ode Alteram Partem, let us share the other side, is to educate. Edukar, educer. Tingnan nyo yung etymology or etymolohiya ng educate. Is educer. To bring the best. Yung within ninyo, in-nurture natin. Paano in-nurture? Sa karunungan, sa kaalaman, awareness. Ganun ho. Kaya nga nasabi ko dati nung buhay pa si Brad Eli. Tinanong ko yan sa Facebook natuwa si Brad Eli. Ano ang sikreto ni Brad Eli? Bakit alam niya yung sikreto ni Jose Rizal? Tinanong ko yan kasi buhay pa si Brad Eli noon nagpahinga na si Brad Eli. Wala na akong magawa. Ang akin lang siguro, subukin nyo. Totoo ba na sinasabi mo? Ano ang sikreto ni Brad Eli? Bakit alam niya yung sikreto ni Jose Rizal? Ganun lang yon. Tanong nyo sa akin, alam ko ba? Hindi ko masabi. Subukin nyo. Bukan nyo lang Ganun lang yon. Sayang naman ang between dito tsaka pyramid na may mata. Dito meron pa Although na hindi ko naman binibenta, ayaw ko naman magpakilala. Pero ang akin lang, bakit nilagay iyan? Siyempre, Diyos nang may nakakaalam niyan. Ang karangalan sa Diyos, hindi sa akin. Dahil sa panahon ngayon, maraming mga nagpapakilalang mga sa demonyo, iba walang hiya pa
lagay pa ng pangalan nila, apostol. Niribat na nga sila ni Brad Eli dyan, sinaway na nga sila dyan mismo si Apostol Pablo na nga, kahuli-huli ang apostol na tapos mangangkin ka pa. Ganun ba? Bakit itong mahalaga yung apostol? Kasi sa langit merong Jerusalem, merong 12 doon na, di ba? Yung sa bagong Jerusalem may 12 poste doon. That symbolizes the 12 tribes and the 12 disciples. Bakit ka pa magdadagdag? Ano kasi si Constantine? Kasi si Constantine, hindi siya matanggap doon sa relihiyon niya na pagano kasi may kasalanan siya. Kasi si Constantine, siya yung nag-transform ng Roman Empire into a religion. Tapos ginawa niya rin yung sarili niya, pang number 13 siya na disciple. Kasi wala siyang number 13 o number 14 siya. Tingnan nyo na lang yung world history, makita nyo yan. Yung present day Turkey, that was the Constantinople or yun na nga, na tinatawag din na Eastern Roman Empire or the Byzantine Empire. Kasi yung Roman Empire ng time na nahati, nagkadalawa. Kaya nga totoo yung nakasulat sa Biblia sa Book of Daniel. No, sa Book of Daniel, yung time ni King Nebuchadnezzar, yung gold, tapos silver, tapos bronze. Kaya nga naglaban minsan si Darius tsaka si Alexander the Great 200,000 mahigit yung 240,000 yung sundalo ni Darius tapos yung kay sino ba ito? Kay Alexander 40,000 lang tinalo siya. Ganun kasi nakasulat na yun sa Biblia. This civilization, baka sabihin nyo naman, baka palagpatism yan o hindi nasa Biblia naman yan nasa Revelation, nasa Book of Daniel yan. Ganon. Kasi may transition talaga, the civilization. At yung pinakamatindi dun sa ibaba, meron ng hayop, bakal, iron. Nandun nga yung empire ng Roman Empire nahati sa dalawa. Yun na nga yung east at west nahati yan, the Roman Empire. Kasi iron they use iron as a tool, as a weapon in times of war. About the communist China, iron din gumagamit din ng iron. At what a coincidence na yung geography ng communist China is a two-faced dragon. Yan, na-post ko naman. Totoo yan. Kung hindi ninyo subukin, subukin nyo para kung makita ninyo yung dalawang mukha ng dragon, yung geography ng communist China at yung flag ng communist China at yung beast nila na red dragon, those are all speaks, it depicts, it translates na meron talagang katotohanan sa Biblia. Ikutin man natin, tingnan man natin yung globo, yung mapa ng buong mundo, wala bukod tangi na nagre-represent, nagdi-depict ng sinasabi sa Biblia. The only country map that depicts what was written in the Bible, what is written in the Bible in the Revelation chapter 12, is Communist China, about to swallow the Philippines. Ngayon, sa Israel naman, panawagan ko naman, bago magkaroon ng tabernacle, the Ark of yung Kaban, the Ark of the Covenant, di ba may dalawang cherubim doon? Before it came to pass, the Philippines exist. Pilipinas, post ko na lang dito kasi ayaw, baka mawala The Ark of the Covenant, yung Pilipinas, kaya nga merong dalawang kalabaw sa luneta. Ganun yan. Ganun Baka sabihin nyo, ba't nag-religion ito? Kasi sa mundo, hindi natin matanggal, maiwasan. Meron talagang religion, economy, science, lahat nagko-converge yan Kung yung topic natin is about the unlocking ng grip ng China rito, may pangyayari pa outside sa usapan natin ngayon. Tulad ngayon, marami din nagla-live. Hindi lang ako. Marami Meron din tulad sa mga TV network. Anong oras na alas 10 na pala. Merong mga nightly news. Ganun
Kaya ang pangyayari o yung mga events, hindi lang ho basta religion lang. Tuloy-tuloy ho yan yung mga events na iyan. Ganun ho. Dito sa Pilipinas, ano bang ginawa sa atin? Again, puntahan ko yung sinasabi ng corruption. Corruption is a potent weapon. Mag-post na rin ako dito kasi sa Pilipinas, ano bang ginawa sa atin? Again, puntahan ko yung sinasabi ng corruption. Corruption is a potent weapon in geopolitics. Tingnan nyo ho yung etimolohiya ng corruption from the word na recompere o recompare. Corruptio. Com is together, rompere is to break. Is to break together. Ganun ho. Ganun ho nila tayo imanipula. Sige, mayamang ka, big time ka. Ikaw lang. However, the whole country is getting weaker and weaker. While the few are getting stronger. Kasi may pera sila eh. Is that a long-term plan? Yes, long-term plan, pang sarili mo lang. Pero as a country, it is not sustainable. Bakit? Kayo lang umuunlad eh. Tulad ako sa Coast Guard oh. Tiningnan nila yung record ko yan, wala naman akong ginawang kabulastugan dyan o ano dyan. Bakit katanggalin? Ayaw kaya. So, again, korte na lang muna yan. So, nation building yan eh. We build a nation. Hindi yung ikaw lang mag-build. Bakit gusto ng China yung corruption na yan is one of their weapon? Kasama yan dyan sa 100 years battlefields. Mga battlefields yan, the art of war yan eh. The 100 years battle yan. The 100 years war. So, corruption, akala nyo is an opportunity. Yes, may definition na opportunity. But then, tingnan ninyo yung etymolohiya, the etymology of corruption from the Latin recompere or recompare or corruptio is to break together. How will you destroy a nation? Corruption lang. Drugs. Siya yun. Kasama yun, babae. Tinalo sila sa Battle of Yultong, the Korean War. Pero pagbalik dito, asawahin mo yan. Ganon kasi ang tanim eh. Alam ko, iba sa inyo rito masasaktan, baka magulat kayo. O ba't alam niya yung sikreto? Hindi ho. Tanga-tanga ako noon, yes. Makamakin nyo, salitaan nyo, akala nyo wala lang. Hindi ho, nakarehistro lahat yun. Pero hindi ko kayo sinusunog dito. Alam ko meron kayong dugo, meron kayong mga galaw. Nakita ko yon. Nandun ako minsan sa Quiapo. Nagsanla ako doon ng netbook kasi walang pera eh. Mayroong babae doon, isa nakita ko. Alam ko yon. Hindi ko siya binabasa, ramdam ko yon. Tiningnan ko sa mata, ako titigan sa mata. Gandang babae. Alam ko rin yung sadya ninyo. Alam ko rin ho. Ganun yan. Hindi ako nang bibintang. Danas ko ho yan. Yung babae ninyo, ang gaganda, grabe kayo. Kaya nga si Genghis Khan, paano pinatayon? Babae kasi mahilig sa babae. Second crusade niya. Second attempt ni second crusade or march ni Genghis Khan patungong Beijing, nahulog sa kabayo, namatay. Siyempre mahina katawan, pambabae, sa ibang mga dokumentary, pinapadala ng mga prinsesa si Genghis Khan. Siyempre, mahilig sa babae. Ang gaganda ba naman? Ang puputi. Talaga naman. Ayun, humina yung immune system mo. Siyempre, lalaki ka, buga ka ng buga, may edad ka na. Wala talaga. Meron nga mga lalaki, hindi na pera sa mga nakakaintindi. Nakapatong sa babae, patay diba? Ganun kasi, siyempre, nagbubuga ka yung heart mo. Pump ka ng pump. Tulad yung iba, bakit nagkakasakit sa puso? Siyempre, inom ng brum-brum or Viagra. Yung side effect nun sa puso. Kasi pump ka ng grabing pump ng palpitation mo niyan Para masuplayan ng dugo, para maging matikas yan. Pump. Pero artificial. So, sir, side effect niyan sa long term run, may side effect sa puso. Ganun. Kasama ho yan doon sa sikreto nila dito sa Pilipinas. Ano pa ibang mga sikreto nila? Liban doon sa economy. Bago ko ituloy, di ba naglalaro kayo ng backyard monster
or Clash of Clans, or basta ano pa yung mga arcade game dyan. Tulad yan, The Clash of Clans. Sikat yan eh. Ewan ko lang ngayon ha. Di ba may tinatawag na economy, may tinatawag na resources? Resources is part of the economy. Tao are resources. Pera are resources. Natural resources, mga mina, those are resources also. Tubig, resources yun. Sino may control? Di ba sila? Bigas, asukal, asin. Trade. Kaya nga ang market is yung baliktad mo, W eh. It's warket. Wartech. War of technology. Techram, techro, techwar. So ganun ba? I-jumble mo, i-mix mo. Makita mo eh, sikreto eh. Trade. May military ka nga. Naikwento ko naman dito dati. Hindi naman ako economist. Sabi ko nga sa isang product lang, no? Isang product line lang, supplyan mo about 207 states or 200 countries o 180 of them or 180 countries na lang. Supplyan mo ng product, isang product line lang, isang kulay lang yon. By the billions eh. Buong taon na na trade. Buong taon na konsumo yan. See? That's the law of multiplication. That's the law of supply and demand. So ganun, economy. Tayong mga Pilipino, marami hong nasira sa droga, pamilya nasira. Inggitan pa, siraan pa. Kaya dyan sa loob sa akin na lang sa Coast Guard, alam na magre-retire ka, i-disrupt ka pa. Wala ngang nilabas sa akin na write-up, bakit ako na i-discharge ka, may direktiba ang commandant namin, bakit na sa pawan yun? Pwede ba sa pawan ng disposition form yung direktiba? Ano bang authority ng disposition form kasi directive? Di ba directive is mas mataas yun? From the 4-star? Bakit mayroong disposition form may galing sa 1-star, sa pawan yung 4-star? That's a violation of the chain of command. That's a violation of the Republic Act 6656, the security of tenure, kasi 24 years na ako alis sa Coast Guard eh. Hindi nga na-consummate yung directive ni Commandant, basta na lang ako tanggalin. Anong tawag dyan? Utos ba ni President ng tricycle? Sino ba may utos niyan? Ganun ho. May DNA naman tayo, tsaka hindi na kailangan DNA, kita naman sa mukha ninyo. Masakit ba na isang hamak na Philippine Coast Guard, alam yung sikreto ninyo? 1998, tinaniman nyo ko ng implant device, yan, no? Nagtaka kayo ngayon, bakit ko alam? Nung nagising ako, hindi ako makagalaw eh. Hinawakan ko to, kita ko dugo eh. 1998. Ganun ako nagsuffer. Tapos may mga something sa pagkatao ko na wala. Hindi ko sinusunog kung sino ang kasabwat nito. Alam ko marami. Matakin mo bahay na bahay namin. Yung paano ninyo pinasok yun? Kung hindi utos ng bilyonaryo yan. Utos ng bilyonaryo? Ganon bilyonaryo eh. Di ba ginagawang Diyos? Ganon ho. Economy, control the economy, control the resources. Ganon yan. That's a long-term war. That is market. That is worket. That is trade. See? Dahil utos ng bilyonaryo, hindi pa kontento, tinaniman pa ulit ako, 2009. Yan o. Meron pa dito, 5. Now I call upon the attention of the Central Intelligence Agency. I challenge that Spanish scientist who invented the brain implant device. I challenge him in a face-to-face. He can use his technology. He can use his innovation against me. Face off. I will show him that his secret is a piece of junk. Ganun lang ho. Isang hamak na Pilipino, sinakop nyo. 333 years kami under the Spanish rule. Inalipin nyo kami, winalanghiya nyo kami. Ngayon, mayroong mas matinding hayop, yung dragon. Mas matinding tuso. Gumagamit sila ng babae para makuha yung mga matatalino, malalakas, mga impluwensyadong Pilipino. Para siyempre pag maanakan mo, anong tawag doon? Nakuha na yung loob mo. Nakuha na yung pinaka-blueprint mo. Tandaan natin, ang sperm ng lalaki, tumatakbo yan hanggang sa ulo, sa utak. Kaya nga yung blueprint mo
na ikaw ay tao, nandyan sa sperm mo. Ang blueprint din ng nanay, nandyan din sa egg cell. Kung paano kanila kuhanin, tulad ako, pambibintang ba? Hindi ho, marami pang babaeng hanggang ganda talaga, pero hindi ko kayo sinusunog dito, iniingatan ko rin kayo. Ang masabi ko lang, nung panahon na yan, from 2005, nalulung ako sa computer. Ang alam nyo na ngayon at alam nyo na yung sikreto ko, ginagamit ko doon yung computer, yung games, paglulong ko noon, para i-apply lahat ng nababasa ko. Kasi meron pang incident doon Takbo ako sa barracks kasi may nakita akong sikreto. Doon pala. Balikan ko lang sinabi ko na yung pagkatao natin, tulad ako, naka-imprint yan sa sperm ko. Mailipat yan sa isang babae. Sa babae na inyong babae, anong labas nun? Yung loob ko, nakuha nyo na. Yung karga-karga kong pagkatao, makuha nyo na yun. Generation to generation, lalabas at lalabas yan. Yung magiging katulad ko rin halimbawa. Siyempre, lahi ko yun Bloodline ko yan Tatakbot, lalabas at lalabas yan. Ganun ho. Ganun kayo mang-capture. Kaya nga sa 60 Minutes Australia, meron ho dyan na elite capture. Meron ho yan, yung AUKUS deal. May sinasabi dyan sa 60 Minutes in Australia na ang ginagawa ng Communist China is the elite capture. See? Paano nila elite capture? Economy. Anong ginawa nila sa Australia para hindi na makapag-send ng coal sa China? Kasi number one supplier ng coal sa China is yung Australia If not number one, top 5 or top 2. So, ganun. Ano kanila? Coerce kanila. By economy. Tulad sa atin sa Pilipinas. Ano halimbawa? Kung natatandaan ninyo, meron hong ginawa si Pinoy, the late president ng Pilipinas, protest sa China, laban sa China. Kasi nagkaroon ng problema tulad yan sa West Philippine Sea. Kaya nga nagkaroon sila dyan ng mga isla later kasi siyempre yung ating Philippine Force doon, nagsialisan, contingent doon kasi nag-stand off sila nag-remain ang China. Ang problema naman, time ni Obama, si Obama tong ayop kang traitor ka. Pinabayaan mo kami rito tapos daldal ka ng daldal. Ang ginawa naman ngayon, nag-time ni Pinoy, nag-protest. Ang ginawa ng China, nagkaroon siya ng parang sanction sa Pilipinas na inistriktuhan yung saging, inistrikto sa basta mga agricultural products na galing sa Pilipinas, istrikto. Nagka-problema ngayon. Ano ibig sabihin nun? Buksan natin yung sikreto niya. Nasabi ko naman ito sa mga pulis noon sa Marikina Noong time na tinulungan ako ng mga pulis. Sabi ko, ganito kasi yung search Kwento ko lang yung nakwento ko doon. Kung i-sanction ng Communist China ang Pilipinas, yung mga products natin, anong mangyari? May tendency mag-collapse yung mga producer natin, mga local producer natin, mga Filipino-made producer natin. Anong tendency niyan? Ibibenta ngayon. Pag nabenta, sinong bibili? Sila din. Sino bang mas mapera ngayon sa Pilipinas? Di ba sila? Kayo? Hindi naman ito pang bibintang sino bang number one na pinaka-big time ngayon sa Pilipinas? Siyempre, naungusan na si Kuan kasi nagpahinga na Pero si Villar, tapos next in line. Hindi naman ito pang bibintang, tsaka hindi naman ako takot Sinasabi ko lang totoo kasi katotohanan yan Yung mga big time sa Pilipinas, di ba kayo? Kasi gano'n ang galaw ninyo. Ano ibig sabihin nun? Pag nasanksyon, binenta, halimbawa, yung producer ng pinya sa Pilipinas, binenta, sino bibili? Sila na. Anong effect nun? 2 birds in 1 stone. Mag-away tayo, ireklamo ko kayo kasi si Pinoy, alam naman natin si Pinoy, hindi Pilipino yun Alam naman natin yung blood niya Ano bang apelyido ni Pinoy? Di ba Aquino, Cuangco? Ano yan sila? Mga halos blood related yan sila Di ba? Para hindi lumabas yung kayamanan, siyempre, tayo na. Kaso lang, siyempre, ang labas ngayon, may mga side effect ngayon yan. Nakasaad naman sa Biblia yan na yung kahubaran mo, wag mo ilitaw sa kaanak mong malapit. Ibig sabihin, wag kang mag-asawa ng mas malapit mong kaanak kasi may side effect yan. So, ganun ho yan.
Ano ibig sabihin yan? Siyempre, hindi naman sa pambibintang ito. Sinasabi ko lang, 2 birds in 1 stone. Kasi bakit? Ano yung isa sa mga sikreto nila? Alam nyo yung tinatawag na bamboo strategy, yung bamboo. Di ba makakita ka ng bamboo, isang puno siya, pero ang daming sanga, ang daming tumutubo. Pagdating ng hangin, pagdating ng bagyo, nagbabanggaan yan. Ibig sabihin, nag-aaway yan. Pero sa pinakaibaba, isa lang sila. See? Hindi naman ito pambibintang. Talagang, siyempre, kung ako halimbawa negosyante din, tawag-usap pa rin tayo. Mas maganda pa rin mag-usap. So, ganun yun. Bakit kontrolado yung ating asukal? Kontrolado yung ating mga bigas, asin. Ha? Ang malungkot pa nga ay iodized salt eh. Eh bakit ngayon naglabasan yung mga sakit after how many years? After 30 years naglabasan yung mga tinatawag na thyroid cancer, mga thyroid na mga sakit na yan. It's because of the cause of the, sino yon? Ano bang gamit paggawa ng iodized salt? Diba? Hydroxide, mga kung ano-ano pa. Diba lason? See? Ganon sila pahinain yung Pilipinas. Paano ka pahinain yan? Paano kunin yung elite capture? Ng bintang bako? Hindi totoo ito. Hinimas ako eh. Ganda eh. Kahit may anak, ang bango pa nga eh. Inangatan pa nga ako ng palda eh. Tinali yung sapatos, nakaupo ako sa harap. Tinali yung sapatos sa harap ko, inangat yung palda. Anong makita mo doon? Ganon. Hindi ako nang bibintang. Eh dito, ang dami rito magaganda eh. Kita ko talaga. Tulad yan, isa pa yung nakita ko dyan noon, babaeng ganda. So ganun ho kayo, mang elite capture. Ganun ho. Ngayon, kung ma-expose man kayo dito, hindi naman siya dahil siguro baka sabihin nyo, pauna-unahan. Hindi ho. Alam nyo yan, sa sarili nyo una, alam nyo yan eh. Tapos buong mundo, nakatanaw na rin yan. Siyempre may nagmo-monitor eh. Ang tingin nyo siguro sa mundo, tanga, bobo. Tuloy-tuloy lang kayo sa tinatawag na capitalism capid. Post ko na. Tingin niyo siguro sa mundo tanga bobo, tuloy-tuloy lang tayo sa tinatawag na capitalism capit. Post ko na. Yan. Ganon ba? Baka sabihin nyo, uy, ahead do. Anong ahead? May mga bagay na pangyayari na hindi natin maiwasan na we were warned. 1978, Snake in the Eagle Shadow. Pasok dyan yung capitalism capid. Pasok doon yung C sa hina, sa China. Tanggalan mo ng letters yan nung maiwan. Hina. Hina talaga buong mundo. Hindi ka ba mahina? Yan maglaban lang kayo sa electronic cars. Ano yon? Mga EV cars, electronic vehicle. Battery-operated vehicle. Highly subsidized ng Communist China government yung China-made products. Ang dami nga mga EV rito nakikita ko. Sabi ko, alam ko may may camera yan eh. Monitor nga, natatrack. Kahit dito sa lugar ko, meron ditong monitoring sila. 24/7, ultimo galaw, ultimo buying ko kita rito. Gulat kayo ngayon, bakit ko alam? Hindi kasi ako bobo eh. Dumadaan-daan dito, nagmo-monitor, akala nyo, tanga ako rito. Hindi. Pinapalagpas ko lang ang aking tiwala, sa Diyos na lang tiwala ko. Kasi hindi ko kayo kaya sa dami ninyo eh. Akin lang panawagan sa Amerika, faith in destiny. And America cannot fail. If America fails, then the world is lost. Sabi nga ni Marcos Sr. A prayer that God may strengthen that hand so that that hand may be strong on the lever of power. Ganon. To President Donald J. Trump, Sir, may God bless you and keep you. You are the consequential president. Stop using me! And America cannot fail. Ganon ho. Para hindi tayo mag-fail, saan tayo kakapit, saan tayo manganlong.
The name of the Lord is a strong tower. Ganon ho. My people are destroyed for lack of wisdom. Sa Diyos ho tayo magtiwala. Kaya nga sabi sa Amerika dyan, di ba? In God we trust. Ganon ho. In God we trust. Oh, say, can you see by the dawn's early light, was so proudly we hailed as the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch, we're so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that the flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Wake up, America! America cannot fail. May God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power. Ganun yun. God bless America and God bless the American people. Wake up, wake up. Israel, wake up. Gising kayo. Gumising kayo. Israel. Ano ba yan? Jacob? Ayaw ng Israel? Di Jacob. Okay, Jacob, wake up. Kaya yung pangyayari sa mundo, hindi ito basta pangyayari lang na kwan. Talagang meron ho, it shall come to pass. The beast, takot ba kayo sa Diablo? Bakit kayo sumasamba? Duwago ang Diablo. Sikreto. Ngayon, may mga signs and symbols kayo. Signs and symbols, manawa kayo. Yan. Picturean nyo na. Kasi, natutulog ako nun sa may, kwan, kinuha yung handprint ko, hindi ko na lang nilista yung araw, tsaka yung date, tsaka yung oras. Ramdam ko yun eh. Pinatulog nyo ako eh. Natutulog ako dun sa barracks, kuhanan nyo ng handprint. That was after na hit and run ako dyan sa may Dasmariñas Street sa Binondo. So ganun yun. Alam naman nila yan dyan. Ni hao, AR Sanchelo, chipacho sir. Nag-aaral din kasi ako ng counting Mandarin eh, kaso lang nahinto. Ewan ko ba sa teacher ko, isa din teacher ko matyaga rin kaso wala o pang maintenance eh. Kasi free lang naman yon. Siyempre, pamasahe, pagkain, wala akong may provide nung time nun, swabo ako eh. Ako, nag-take advantage na naman ako kasi free, kasi ang pagkakalam ko, akala ko establishado na yan doon sa Mandaluyong nung way back 2008. Hindi pala. Para ba lang special class kami doon. Talagang sasadyain ka ng teacher mo na Chinese para turuan ka. Siyempre, wala naman akong pang-maintain, wala free. Akala ko kasi free education as in free. Nagtsatsaga ako doon, bukod tangi, ako lang pala. Yun, para bang sa kanta na, I'm afraid to fly, and I don't know why. Jealous of the people who are not afraid to die. Pag iangat ba sa'yo, iangat ka tapos ibibitawan ka, bagsak ka. Hindi na ako na, hindi ko man iniisip mga ganyang bagay, mga ganyang strategy, mga ganyang tactics nila. Naka-record lang. Pero later, na-unlock ko yun. Ganun pala kayo bumanat no? Yung ibang mga strategy tulad yan, ginawa sa akin. Alam na mag-optional retirement na ako, kaya ako nag-re-enlist, may counting problema lang. Sana maayos yun. Hindi ako pinagbigyan, dinisrupt na. This is part of disruption. Bakit katanggalin sa Coast Guard? 24 years ako naglingkod dyan. Kung ano-ano pang mga chucho, mga chichi-burichi, puro laway lang, puro hearsay. Marami dyan sa Coast Guard na chichi-burichi lang, laway-laway lang, kwento-kwento. Wala mang black and white, nasira mga reputasyon ng tao.
Ang tawag dyan, endorsement. Wala nga wala nga ka black and white. Tulad sa akin, kung nagkaroon man ako na offense na late reenlistment, this will be my first. Dapat yun, verbal na warning lang, or di kaya written reprimand, ganun yun. Wala nga mailabas na record sa akin eh. Wala ho. Walang mailabas na record. Ngayon, ang kwento nila, bakit ako na late reenlistment? Kasi do pa ulit-ulit. Ikaw ba naman nagre-reenlist ako? Tanggalin ka ng isang official. Ayaw ko lang banggitin yung pangalan dito na antiging galit ko eh. Nag-reenlist ako noong 2016, i-discharge ka. Meron na akong medical clearance, may hawak akong documents dito eh. Nagalit nga si Captain Gibb, si late Captain Gibb eh. Nagpahinga na si Sir eh. Kung buhayan si Sir Captain Gibb, baka isang mag-witness sa akin yan, tatayan sa deliberation board. Sabi niya, bakit hindi nyo enlist ang tao? Anong kwento nyo niyan? Late reenlistment, paulit-ulit na lang. Meron nga akong binigay na fit to re-enlist sa kanya. Clearance sa medical, fit to re-enlist, pinadischarge na siya ng boss niya, tapos pinaulit medical kung anong pinagbibintangan sa kanya. Tapos isa pang psychologist dyan na si Mara. Si Mara na hindi naman doktor yan, psychologist lang yan. Tapos kung anong pinagsasabi sa akin yan, dahil tinalo ko siya sa diskusyon, sa argumento, sa discourse, tinalo ko siya. Kagagahan niya, oh. Graduate ka ng psychology. So what kung graduate ka ng psychology? Bakit? Gusto niyo malaman ang sikreto nila? Graduate ka nga ng psychology. The measurement, the gauge, how you gauge people, anong standard niyan? Standard yan sa Amerika. Question, am I an American? Are we American? Is the Filipino culture American culture? Stupil ka na kagad eh. Bakit sukatin mo ako sa standard ng Amerika? Hindi naman kami standard. Tulad na lang sa yung curriculum ko sa education is lang ako. Grade 6 hanggang 4 year high school eh. 10-year program. Di ba may K-12? K-10 lang ako eh. Sa Amerika, K-12 sila kasi meron silang grade 8. Bakit? Ganun ba? Tulad na lang about sa staple food, yung basic natin na sinasabing staple food. Tayo, rice tayo, Amerikano, tinapay. Kaparas ba? Yung composition ng katawan natin, yung geographical location, iba eh. Therefore, iba yun. Yung language lang natin, iba eh. Mantakin mo, sukatin mo ng panukat. Gusto nyo pa ng pambasag sa mga sikreto ninyo? Yung libro na ginagamit, yung pang-gauge, that was ginawa yan probably 10 years, 20 years ago. It cannot adapt sa present ngayon. Kasi bakit? Sobra na ngayon taas. Grabing internet, grabing technology, sobrang taas lang. Isang type mo lang dyan, nandyan yung AI, ahead pa. Dahil ba tinalo ko sa argumento, pasundin niya ako sa gusto niyang gawin, paulit-ulitin niya ako. Ano bang offense ko? Dahil lasing ako sa gamot, nagagamot ako, dahil nagme-medicate ako, at the same time nagmumotor ako. Di maghanap ka ng medicate na pulado na lasing sa gamot, tapos nagmumotor pa, dahil pinaprocess ko yung releasement ko para maayos lang yan. Grabe kayo. Matindi kayo. Panawagan ko lang sa isang relihiyon na ito, yung nag-hit and run sa akin dyan, sa may Dasmariñas Street, dyan sa Binondo. Sana, tratuhin nyo ako na isang Pilipino. Dahil pag sinakop tayo, at alam ko naman, sakop na tayo ng Communist China sa loob. Dahil baka sabihin nyo, madali lang ko kayo i-cordon ng Communist China, gaano ba kayo kadami? 5 milyon? Gaano ba kadami ang sundalo ng Communist China? Ilan ba yung mga Chinatown nila rito? Banggitin ko na, Chinatown. Masaktan man kayo, pwera sa mga matino dyan sa inyo. Kasi may kaibigan din akong Chinese eh. Si Mr. Go. Atin makatotohanan lang, hindi naman ito pambibintang. Na meron talagang kayo control dito sa Pilipinas. Dahil ba nagutos ang bilyonaryo, lagyan ako ng implant dito. Kaya ako nagkaroon ng something yung memory ko na wala, matagal na panahon. Kaya sinabi ko yan kay Brad Eli noong 2006 doon sa San Andres Gym, sa San Andres Bukid. Doon sa tanging pulong nung live iyon. Sabi ko, Brad, may hinahanap kasi ako. Kasi sa pagkatao ko merong nawala. Yung nilagay nyo na implant device na ito, yung Spanish inventor na yan na is sponsor ng CIA,
Ah, kahit ngayong turo, yung bull napapahinto Naramdam ko yung clickings yan dito, ang dami. Kahit naglalakad ako sa Quiapo, meron tong hawak-hawak ganyan, no? Tracker. Meron pa nga dyan sa Manila Hotel, naglalakad ako, 2 Chinese yun May tracker sila. Ni hao, ano ngayon? CIA, sa inyo ba to? Gawa nyo ba to? Kung hindi nyo gawa ito, I challenge that Spanish scientist who invented the brain implant device. Sikreto? No, it's a piece of cake. And it's not a secret, it's not a big deal. So, ang karangalan sa Diyos ho ang karangalan. Ano ba sabi ng Diyos sa Kawikaan? 1:23. Return at my reproof, behold, I will pour out my spirits in you. Gaano kadaming spirits ang meron ng Diyos? Sa Panginoon nga, 7 O may between sa kaliwang kamay, may between din sa kanan. May pyramid na may mata pa. Manawa kayo ngayon. Kaya nyo pala ako tinatrabaho, ganyan. Manawagan man ako sa Philippine government, alam nyo kung sino kayo DNA, makatakas ba kayo? Bakit ba si Attorney Vic Rodriguez binibanggit yung pangalan ni na Pangandaman ni Bersamin? Tingnan nyo naman itsura ninyo. Pilipino apelido nyo, pero itsura nyo, may tago nyo ba? May tanggi nyo? How much more kung DNA kayo? Ganong kayo katindi. The 100 years battle. This subtle conquest is to change the population from within. Starting from the top where influence and power resides. Ano bang ginagawa nyo dito sa Pilipinas ngayon? Testing the water or testing your control? You think you can make America stupid? Hindi. Meron akong alam na idea, sinasabi ko nga doon you win but you lose. You lose but you win. Ganun na mga ideas, combination yan Paano manalo and paano kang nanalo talo ka nga Ganun yun. You lose but you win. Ginagawa nyo kaming tanga, bobo. Tingin nyo tanga, bobo. Alam nyo na ngayon bakit ako nalulong sa mga computer games na yon? Oo, na-enjoy ko rin yon. But then the very principle, sikreto ko, ina-apply ko yung mga ideas ko doon. Tulad yan sa Red Alert. Tulad yan sa mga games na yan. Those are resources. Yun ang control ninyo. Yun ang control ninyo dahil hindi nyo ako makuha. Ayaw ko sa inyo. Oo, binigyan nyo ako ng time nung 1998, 1999. Pwede akong ma-regular doon. Pero ang sabi ko lang kasi, sinabi ko man sa bahay ito. Sabi ko, ayaw kong magstay dyan kasi forever. Yan lang trabaho mo. Hindi ka na ma-upgrade ba? Hindi ka na makapagbasa. Kasi gusto kong magbasa Gusto kong mag-aral. Gusto kong ma-improve Ganon sa loob ko binilagay pala ng Diyos yon. Kaya nung nag-aral din ako ng 1996 dyan, prior nung 98-99 sa isang grocery na yan dyan. 96 na yan, nag-aaral ako sa masteral dyan sa Asian Theological Seminary. At the same time, naging salesman din ako. Opo, naswertihan ko rin, naging salesman ako. Kaya bago ako magtrabaho sa isang grocery na yan dyan, mas mataas yung kaalaman ko na assign kasi ako nun sa booking. Alam ko yung mga pasikot-sikot iba dyan. Diyos pa lang naglagay niyan. Bagaman na yun, grabing dinanas ko pati dito sa trabaho. Ngayon, magre-retire na. Hindi pa mag-retire. Paano makapag-retire? Ayaw nga ako i-reinstate kasi wala na raw akong 10 years para iserbisyo sa Philippine Coast Guard. Gaano kagago yan? Gaano ho kagago yan, mamang ginagawa mo? Tanggalin mo ako habang nagre-release ako. May direktiba si Commandant, ayaw mo ko payagan. Tapos ipa-reinstate mo pa ako para mag-re-enlist, para makapag-retire. Gaano kagagong ginawa mo sa aking pahirap? If that is not disruption, what is that? Subversion? Baka pag i-DNA ka malaman yung mo, yung mga cellphone mo, mga Facebook mo, o yun, may magmumonitor sa'yo. CIA, Mossad, malay mo, malaman yung baho ninyo. Bakit ligtas ba kayo pag kayo lang mayayaman? Halimbawa, ako
Ang style ng Communist China, payamanin kayo, ilan lang. The few, the chosen, the few, the elite. Pero pag time na maggera, sinong tutulong yan? Saan yung reserve manggagaling yan? Di ba galing sa tao? Kasi we are reserve forces eh. May tinatawag na Citizen Army Training. May tinatawag na ROTC or NROTC. Reserve Officers Training Course or Naval Reserve Officers Training Course. Kasi lahat tinitrain yung citizen na yan eh. To defend the country in times of war. Paano pa makapag-defend yan kung kayo-kayo lang mayayaman, kayo-kayo lang mga korap? Ang yumayaman, buong bansa naman naghihirap, gutom, may mga sakit pa. Involved pa sa droga, mga pamilya sira-sira dahil sa... See? That is 100 years battle. Actually, hindi ko na nilagay lahat yan. Binigyan ko lang ng ilan yan eh. The art of disruption, influence control. Pero marami yan, yung art na yan eh. Marami yan. Kita nyo? So yun ang control ninyo. Communist China, that is your control within the Philippines. You control the economy and then you control the entire country. Ang tiwala ko sa Diyos. Tiwala ko sa Diyos. Alam ko na kinikasing nyo, may monitoring sa akin dito 24/7. Anong magawa ko? Hindi, hayaan ko lang. Let time, hayaan natin. Takutin nyo pa rito? Hindi ako takot eh. Antayin nyo pagdating ng langit, tingnan natin yung person ninyo. Si Lucifer Satan, duwag nga eh. Duwag yan, sino sa inyo dyan sumasamba sa demonyo? Gusto nyo subukan? Susubukan tayo dahil makapangyari. Tulad yan, nagpapagawa ako ng motor dito. Nagpagawa ako ng motor. Alam ko yun, ramdam ko eh. Hindi ko lang pinansin. Alam na ginagawa eh, bibirahin ka sa likod. Kung matapang ka talaga, harapan tayo. Kapangyarihan mo, gamitin mo harapan. Huwag naman yung patraidor ka. Di ba makapangyarihan ka? Harapan. Harapan ba? Ngayon, halimbawa, turuan ko rin kayo, magkatitigan kayo halimbawa kasi malalakas yan sila eh. Tingnan nyo sila dito. Pag nagtitigan kayo, huwag nyo tingnan sa mata kasi meron talagang malalakas yung mata. Tulad yan, minsan may mga mata na sobrang itim. Hindi mo yan makita yung puti oh. Huwag nyo sila tingnan sa mata kasi merong mga malalakas eh. May parang laser kung ano pa man. Spiritual battle. Tingnan nyo rito. Titigan nyo ako halimbawa? Titigan nyo? Titigan nyo. Dito nyo tingnan. Share ko lang yan sa inyo. Although na yung mga ganyang bagay, merong mga grupo sa mundo na nagtuturo na paano nyo titigan dito para hindi kayo basta-basta matalo. Pero ang higit sa lahat, mga minor naman tinuturo ko na yan, manalangin kayo. Manalangin kayo sa Diyos. At saka pag nanalangin kayo, tumiwala kayo. Paniwalaan nyo kasi kailangan may tiwala. Pag nanalangin ka, samahan mo ng tiwala. Ganun ho iyan. Ganun ho. Baka sabihin nyo, may tato ka ba? Wala. Signs and symbols yan. Sino naglagay niyan? Nasa Job 37:7. He sealed up the hand. Sabi ng Diyos. Sabi dun sa aklat ni Job. Para makita niya yung gawa ng tao. Sino naglagay ng pyramid na may mata? Diyos. Sino naglagay ng between dyan? Yung Diyos. Kabila, meron. Tanong natin sa Diyos, bakit ba binibinigyan ka? Pluribus unum. Out of many, one. See? Hindi naman para sabihin siguro, sambay na. Hindi, bawal yon. Tao lang din ako eh. Akala nyo ba madali merong karga-karga nito? Tulad yan, no? Akala nyo ba madali? Magre-retire ka na lang, perwisyuin ka pa? At ang masakit pa, doktrinado kayo ng Philippine Coast Guard, doktrinado din ako. Never in my entire life naisipin na, halimbawa mataas ako sa inyo, senior ako sa inyo, gawin ko yan. Hindi ko magawa yun, masakit sa akin yun. Sinumpaan natin yan eh. May oath tayo dyan, ma'am. Tapos ginawa mo sa akin ito. It's because of what? It's because of money? It's because of religion? Korte na lang tayo. Antay-antay lang kasi mahirap yung galawan kasi lahat ng galaw, alam nyo naman, sabi ko nga sa inyo, economy. Economic war. The war of attrition. The war needs money. Money yan. Kaya nga ang style ng China, control ng Pilipinas, is market. It's war.
War of technology. So, ganun yun. Are we at war with China? A long time ago. Are we defeated? Not yet. 100%? Not yet 100%. Ganun lang yun. Meron pa namang mga nagsasalita. Tulad yan, si Atty. Vic Rodriguez, nagsasapar din yung tao. Sino in-expose niya? Si Pangandaman, si Bersamin. Mga involved sa corruption yan. Ano ba ibig sabihin ng corruption? Recompere. Com is together. Rompere is to break or romper. Break together. Kaya nga corruption is a weapon. Ganun yun. So sa mga Espanyol dyan na sinubjugate nyo kami for 333 years, not only 333 years but until now, siguro gising-gising naman kayo, merong mas mahigit pa sa inyo. The beast. Sino yon sinasabi sa Book of Daniel? Iron. The beast. Inflate communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. Geography ng communist China represents or depicts a two-faced dragon. Communist China flag depicts a two-eyed red beast with 8 horns. Is that a joke? Sige, isipin nyo na lang ng joke. Sabi nga ng kanta Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Kantahan para kay Vincent van Gogh Yung ginawa ni Vincent van Gogh, dugo niya ginawa niya ng pang painting or pang sulat Kaya nga dinidikit kay Van Gogh yung kanta na Starry, Starry Nights Starry, Starry Night. Kasi na sobrang talino Na-frustrate siya sa mundo. The world is not meant for anyone as beautiful as you. The world is meant for human beings. The earth is the cradle of human life. Wala na ho. Ganon lang ho yun. Kaso lang may mga demonyo, may tanim ng dragon sa Pilipinas, kaya grabing hirap natin. Uunlad ba tayo as a country? Kayo lang. Alam naman, kita naman ng buong mundo kayo lang Kasi magkaroon man ng inflation, saglit lang sa inyo. Tulad na nga lang sa electric bill, Electric bill lang 5 piso lang halimbawa sa dami ng konsumidor. By law of multiplication, alam na. Sino may control? Bakit yung Bata Nuclear Power Plant ayaw i-establish yan? Sabi nga ni Marcos Sr. Ngayon sinong nakaupo ngayon? Marcos Jr. Bakit 4 years na nakalipas? Bakit puro wala? Tulad na lang nung isang araw, umulan, grabing ba sa Metro Manila. Grabing suffering. Meron pang nagkamali man talaga si Senior kasi sabi nga ni Senior Marcos, meron talaga siyang mali. Tulad niya, yung isang plano niya dati, gawin niyang monarkiya yung Pilipinas, kaya nga maharlika Pero with the intent to guile, to transform the Philippines to a monarchy state. Mukhang malabo yata yan. Under Proclamation 2695, issued by then President Harry S. Truman, 1946, gave the Philippines or the Third Republic its independence. We are within the bounds or control ng Amerika. Kaya nga may laban dito So sa mga kapwa ko Pilipino na galit pa kayo sa Amerika, wala akong paraan para tanggalin yung galit ninyo. Isang paraan para nabuksan ng inyong talino, tawagan ko inyong unawa, inyong talino. Ang mga Amerikano na gumawa ng kamalian sa atin, many of them or most of them are dead. Hindi mo naman pwede singilin sa mga modern ngayon Sabi nga ni John F. Kennedy dati ano ba sabi niya? I-post ko na lang yung 1961 inauguration niya. John F. Kennedy dati. Hi. Yan. I-post ko na lang yung 1961. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Palakpakan ngayon. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
'Di ba nagbago yung pananaw ng Amerika? Ganun lang ho. Bagaman pinatay din si Kennedy, pero at least nakita natin na mutawi sa bibig niya. Panoorin niyo ho yung 1961 inauguration. May mga tenga, pakiramdam naman kayo. Pag hindi tumayo balahibo nyo, sabi niyo sa akin, hindi naman totoo, hindi ho. Ang salita, may katotohanan yan. Kung totoo yung sinasabi mo. Kahit butiki ho. Ang butiki, pag totoo sinasabi mo, sasagot yun. Kaya nga nakasulat yan sa kawikaan eh. Sa Biblia nakasulat yan, yung mga butiki, nasa kaharian yan eh. Ganon. Ito naman si the first emperor, si Qin Shi Huang. Ang gamit niya naman nun, kandila eh. Kandila sa harap niya habang nagsasalita ka, habang nagsasaysay ka, kandila. Malaman niya ngayon kung sinungaling ka. Ganon yun. Panoorin niyo ho yung pelikula na The Hero, si Jet Li. Ganon yun. Sabi nga ni Jet Li, ni Nameless, kasi yung pangalan si Nameless eh. Paano nakita ng emperador yung thoughts niya. Panoorin nyo, napakagandang pelikula, inspired from a true story. Sa history ng China, ancient China. Ganun ho. At yung China ngayon, under the communist rule, it did not change. Bakit hindi ho nag-change? Sa anong punto na hindi sila nag-change? To conquer the world. It did not change. Pero yung pamamaraan, yun lang nagbago kasi gusto nila, alam nyo na, komunista. Number 1 na supplier ng human organ, Communist China. Kasi siyempre, organ harvesting, yung mga dissident doon sa Communist China, tanggal organ ka. Lalo na mga Uyghur doon sa Xinjiang province. Dami doon nagkandawalaan. Meron pa dyan concentration camp sa Xinjiang, yung 1 million na Uyghurs nandun. Forced labor yon. Kaya nga, grabing labor nila sa Communist China eh. Pwede talaga sila mag-compete. Matakay mo yung laborer mo doon eh. Wala namang bayad. Ganon katindi. See? Ganon ho. Yung mga sinasabi ko na yan, naka-record naman dito. Pwede nyo subukin, i-search nyo ho. Kaya nga, balikan ko na si John F. Kennedy is to ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Ganon ho. Are Filipinos free from the grip of the communist? Marami yung politiko dito. Tamaan naman kayo. DNA lang ho. Ako kahit na hindi ko na kayo DNA, kita ko na sa mukha ninyo kung anong meron kayo eh. Your intent, your secret is not a secret. Bakit? Ano bang ginawa ninyo? Puro lang kayo daldal eh. Ginawa nyo ba para mapaunlad ang Pilipino, para ma-improve yung buhay? Gago pala kayo eh. Sabi nga na isang sekretary sa isang ahensya ng gobyerno, utilization niya is 85% eh. Ayaw ko nalang banggitin kasi ma-identify, may kapatid pa siyang senador. 85%? Anong tingin mo sa amin, bobo lahat? Gago pala kayo eh. Anong gawin mo sa 15% na yan? Isa uli sa national government? Gago kayo. Ano tingin sa amin? Napakabobo namin? Kung itong kaparaanan para magising yung mga kababayan ko, gumising naman kayo. Not to the point na magalit tayo sa mga kapwa natin, mga Pilipino rito, mga Chinese dito. Hindi oh. May mga Chinese dito sa amin, bahay nga na, binabantayan ko rin eh. Negosyo nila rito. Pinoproteksyonan ko rin sila, hindi nila alam yun. Ngayon, alam nyo na. Siyempre, titingin-tingin ako dyan kung anong mga siyempre, kahit nga anak nila, binabantayan ko rin eh. Nasaway ko rin pagkalag mo pa. Kasi ang tingin ko doon, tao sa tao lang. Wala kasi silang magawa dyan para sa kaalaman nun ninyo. Yung mga tanim ng dragon dito, hindi naman lahat yan kontrolado nila. Isang instance diyan sa Iloilo City, malulubat na ako.
Meron dyan pinagpahinga May prinsipyo siya. Tinindigan niya talaga, kaso lang pinagpahinga siya, kasama asawa niya, kasama anak niya, yun, magkasama sila ngayong tatlo. Yun lang ho. So, ganun lang ho, yung gripping niyan is the economy. To control the country is economy. Kung naglalaro kayo ng Clash of Clans, alam niyo yan, resource, paano ka makapag-atake, paano ka makapag-build kung wala kang resources. Ibig sabihin kung ekonomiya mo. Corruption, kayo lang maunlad. Pero in totality, madali lang kayo mahuli lahat ng kaaway. Kasi bakit? In times of war, ang perfect war ni Sancho or Lao Tzu is conquer within. Yung perfect niya, hindi makipaggera. You avoid war but then you have to conquer a country. Anong perfect na pag-conquer niyan? Economy, business. Change the population from within, start from the top where influence and power resides. Okay? Bakit na galit kayo ba? Hindi ba sir totoo na ikaw ay pag-i-DNA ka? Ganun lang yun. Oo, nanay tatay mo, si late father mo, bagay nag-late ka na rin Ganun lang yun. Tinatago pa ninyo kasi ang alam ko, kinokontrol ninyo, sinusubukan ninyo yung control ninyo within the Philippines. Anong pantapal, pambulag ninyo? Siyempre pera, gabaha, trilyon no? Sino ba naman hindi masilaw niyan? Pero ang akin lang panawagan sa mga natitira pa dyan na may mga prinsipyo pa. Hanggang kailan? Hanggang kailan na ginagawa sa atin ito? Sana yan yung huli na at hindi na masundan. Ganun lang ho. At sana ito sa aking pag-expose sa sikreto ng dragon dito sa loob. Kaya nga may tsinelas tayong dragon. Tama lang din ang sabi sa Biblia. Apakan siya gawin siyang apakan. Kasi bakit? Talino no? Talino mag-isip ng tsinelas, lagyan pa ng brand na dragon. Suotin mo ngayon. Tamang-tama lang. Kahit na para paalala din sa atin talagang totoo yun. Pero ang isang pang-apak dyan, aral, salita ng Diyos. Ganun lang yun. And the Philippines is shaped like a lion. Sinipost ko naman dito. Sundan nyo na lang sa iba kung sa aking pin post doon sa taas, ang dami ng comment doon Nandoon nakalagay mga 200 plus, baka 300 na siguro yun. Pagpasensyahan nyo na kung naulit-ulit yung iba kasi merong mga ideas doon na ayaw kong mawala. Kaya ako pinopost doon at naparami na. So again, salamat ng maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga ninyo. At sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga panibagong pananaw, perspektibo, nabuksan ko inyong mga idea. Kung gusto niyo magtanong, post it on the comment section down below, no? At salamat to sa sa inyong mga viewers dahil sa inyo sa pagkaka-interest ninyo, nagkakaroon din ako ng gana, napupersa din ako na mag-Facebook Live, siyempre. So, sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan. Hindi po tayo dapat matakot. Mga signs and symbols ng mga demonyo, walang problema yun. Meron din tayo. Hindi ko man maibigay ito sa lahat. At least may ipakita sa inyo sa lahat na pwede ho tayong lumaban. Hindi naman ako. Sa Diyos ho tayo. Kasi lahat naman ho tayo pwede tayong gamitin ng Diyos. Kasi sa bahay ng Diyos merong mga gamit. Kasama ho tayo sa gamit doon. Kahit nga si King, yung nag-build ng Israel dati, pinabalik niya yung mga Hudyo sa Israel para i-build yung temple ng Diyos. Yun, ginamit din ng Diyos yun. Sa time ni Esther, ni Queen Esther, si King Ahasuerus. Yun. Ipo, maraming salamat sa inyo. At sa Diyos po ang karangalan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.